Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng kanilang bahay ay tila sumasabay sa mabigat na pintig ng puso ni Leonora. Sa loob ng 5 taong pagsasama nila ni Ryan, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng panlalamig. Hindi ito ang panlalamig na nadadaan sa makapal na kumot o mainit na kape. Ito ay ang unti-unting paglaho ng init sa kanilang pagsama. Nakatingin si Leonora sa kanyang kabinet. Malawak ito, gawa sa mahal na nara. Ngunit tila mas lumalawak ang bakanteng espasyo sa loob nito. Noong isang linggo, ang paborito niyang asul na bestida na may maliliit na bulaklak ay nawawala. Noong nakaraang buwan naman, ang kanyang mamahaling silk na blusa na regalo pa ng kanyang ina ay hindi na rin niya mahanap. Ryan, nakita mo ba yung asul kong dress? Yung may mga daisy? Tanong ni Leonora habang nag-aayos ng higaan. Hindi man lamang nag-angat ng tingin si Ryan mula sa kanyang cellphone. Baka nailagay mo lang sa ibang drawer, Leonora. O baka naman naiwan sa laundry. Masyado kang makakalimutin nitong mga nakaraang araw. Imposible. 3 beses ko nang hinalughog ang buong bahay. Alam ko kung saan ko inilalagay ang mga gamit ko. Mahinahon ngunit may diin na sagot ni Leonora. Hayaan mo na. Bibili na lang kita ng bago sa sweldo ko. Huwag mo nang gawing malaking issue ang isang pirasong tela. Naiiritang sabi ni Ryan bago tumalikod at nagtalokbong ng kumot. Naiwang tulala si Leonora. Hindi ang damit ang mahalaga sa kanya, kundi ang pakiramdam na may mga bagay na unti-unting ninanakaw sa kanya nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan nagpasya si Leonora na pumunta sa palengke upang mamili ng rekado para sa hapunan. Ang palengke sa San Jose ay laging puno ng ingay, amoy ng sariwang isda at sigawan ng mga tindera. Habang naglalakad siya sa hanay ng mga gulay, tumigil ang kanyang mundo. Sa isang pwesto ng mga prutas, nakita niya ang isang babaeng tila nasa 30 anyos. May kaputian at may katangkaran. Ang suot nito, ang nawawala niyang asul na bestida na may mga daisy. Naniga si Leonora sa kinatatayuan niya. Kilala niya ang bawat tahi, ang partikular na kulay ng butones at ang mantsa ng tinta na hindi na natanggal sa laylayan ng damit na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Magkano ang mansanas nyo, Aling Mariel? Tanong ng isang mamimili sa babae. 12 ang isa suki. Fresh na fresh yan, parang ako. Biro ng tindera na si Mariel habang umiikot pa para ipakita ang suot na damit. Lalapit sana si Leonora pero pinigilan niya ang sarili. Baka nagkataon lang, baka may katulad. Pero alam niya sa sarili na ang damit na yon ay binili niya sa ibang bansa noong nag-abroad siya bilang nurse. Imposibleng may kapareho iyon sa lokal na palengke. Umuwi si Leonora na balisa. Nang gabing yon, muli siyang nagtanong kay Ryan. Ryan, may kilala ka bang Mariel sa palengke? Yung tindera ng prutas? Saglit na napatigil si Ryan sa pagsubo ng kanin. Mariel? Maraming tindera sa palengke. Bakit mo naman na itanong? Nakita ko kasi sa kanya yung nawawala kong damit. Yung asul na may daisy. Diretsa ang sabi ni Leonora habang nakatingin ng mataman sa mga mata ng asawa. Tumawa ng pilit si Ryan. Ano ka ba? Baka kamukha lang. Maraming ganyang damit sa ukay-ukay o sa Divisoria. Nagmo-monumento ka na naman ng mga maliliit na bagay. Kumain na lang tayo. Hindi kumbinsido si Leonora. Lumipas ang ilang araw at mas naging mapagmatsyag siya.
Isang hapon, pag-uwi ni Ryan galing sa trabaho, napansin ni Leonora na may bitbit itong paper bag. Ano yan? Tanong ni Leonora. Wala, mga gamit sa opisina. May kailangan akong tapusin na papeles. Mabilis na sagot ni Ryan at dinala ang bag sa kanilang silid. Nang maligo si Ryan, dahan-dahang binuksan ni Leonora ang paper bag. Laking gulat niya nang makita ang kanyang pulang lace blouse. Ang blouse na balak niyang isuot sa darating nilang anniversary. Nawawala ito sa cabinet niya kaninang umaga lang. Durog ang puso ni Leonora, pero pinanatili niyang malamig ang kanyang ulo. Kinabukasan, bumalik siya sa palengke. Hindi siya nagkamali doon sa pwesto ng mga prutas. Suot ni Maria ang pulang lace blouse ni Leonora. Masakit makita na ang damit na inilaan niya para sa espesyal na gabi nila ng asawa ay ginagamit lang ng ibang tao sa gitna ng alikabok at init ng palengke. Lumapit si Leonora sa pwesto ni Mariel. Magkano ang ubas? Mahinahong tanong ni Leonora, bagaman nanginginig ang kanyang kalooban. Tumingin si Mariel sa kanya, walang bakas ng pagkakilala. 200 ang kilo, ma'am. Matamis to. Parang pagmamahal ng asawa mo. Ngumiti si Leonora, isang ngiting puno ng pait. Ang ganda naman ng suot nyo, Aling Mariel. Mukhang mahal. Saan nyo nabili? Haplos-haplos ni Mariel ang tela ng blouse. Ah, ito ba? Regalo to ng honey ko. Sabi niya, bagay na bagay daw sa akin ang pula. Galing daw ito sa mall, mamahalin. Ah, talaga? Mukhang pamilyar kasi sa akin ang disenyo. Parang nakita ko na yan sa cabinet ko. Sabi ni Leonora. Ang boses niya ay unti-unti nang tumataas. Nawala ang ngiti ni Mariel. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Marami namang ganito sa labas. Baka nagkakamali lang kayo. Hindi ako nagnanakaw ng tingin, Aling Mariel. Pero ang butones niyan sa bandang balikat, ako mismo ang nagtahi niyan. Dahil natanggal yan noong nakaraang buwan. At ang amoy niyan, amoy ng pabango ko. Sabi ni Leonora habang humahakbang palapit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang ibang tindera ay tumigil sa kanilang ginagawa. Hoy ma'am, huwag kayong gumagawa ng kwento rito. Baka gusto niyo pong tawagin ko ang gwardya. Banta ni Mariel, bagaman kitang-kita ang kaba sa kanyang mga mata. Tawagin mo. Tawagin mo lahat ng pwedeng tumulong sa'yo. Pero bago yon, sabihin mo sa akin, sino ang nagbigay sa'yo niyan? Si Ryan ba? Si Ryan na asawa ko? Natahimik ang buong paligid. Ang pangalang Ryan ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Namutla si Mariel. Hindi siya nakasagot kaagad. Sino bang Ryan? Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Pautal-utal na sagot ni Mariel. Eksaktong oras na yon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ni Leonora. Mariel, ito na yung pinapabili mong... Naputol lang sasabihin ng lalaki, paglingon ni Leonora. Nakita niya si Ryan na may bitbit na supot ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Ryan nang makita ang asawa at ang kabit na magkaharap. Leonora, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ryan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tiningnan ni Leonora si Ryan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay lumingon kay Mariel na ngayon ay parang basang sisiw. Kaya pala unti-unti nang nauubos ang mga damit ko. Hindi dahil makakalimutin ako, kundi dahil sa ginagawa mong ukay-ukay ang cabinet ko para sa babaeng to. Sabi ni Leonora na may halong panginginig sa boses. Leonora, sandali. Hayaan mong magpaliwanag ako.
Lumapit si Ryan para hawakan ang braso ni Leonora, pero mabilis itong iniwas ng asawa. Magpaliwanag? Aling bahagi ang ipapaliwanag mo? Yung bahagi ng pagnanakaw ng gamit ng asawa mo para ibigay sa kabit mo? O yung bahagi na harap-harapan niyo akong niloloko? Sigaw ni Leonora. Hindi na niya napigilan ang luhang kanina pa gustong kumawala. Sumingit si Mariel. Tila nagkakaroon ng lakas ng loob. Ryan, sabi mo hiwalay na kayo. Sabi mo wala na kayong pakialam sa isa't isa. Kaya okay lang na isuot ko ang mga to. Napapikit si Ryan sa iya. Mariel, manahimik ka muna. Bakit ako mananahimik? Balik na sigaw ni Mariel. Binigay mo sa akin ang mga ito bilang tanda ng pagmamahal mo, di ba? Sabi mo sa akin, mas bagay ito sa akin kaysa sa tuyo mong asawa. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Leonora sa narinig. Ang mga damit na pinapahalagahan niya, ang mga gamit na bahagi ng kanyang pagkatao, ay ginagamit na instrumento para insultuhin siya sa likod niya. Tuyo? Bulong ni Leonora, nakatingin kay Ryan. 5 taon, Ryan. 5 taong pagtitiis, pag-aalaga at katapatan. Yun lang ba ang tingin mo sa akin? At ikaw? Tiningnan niya si Mariel. Gusto mo ang mga gamit ko? Sige, sa'yo na lahat yan. Pati ang basurang lalaking nagbigay sa'yo niyan, isama mo na. Leonora, hindi yan ang ibig kong sabihin. Mahal kita, nagkamali lang ako. Pagmamakaawa ni Ryan. Tumawa ng mapait si Leonora. Mahal? Ryan, ang pagmamahal ay hindi pagnanakaw. Ang pagmamahal ay hindi nagbibigay ng pinaglumaan. Habang ang asawa mo ay iniisip na nababaliw na siya dahil nawawala ang mga gamit niya. Ibinigay mo sa kanya ang mga damit ko dahil siguro gusto mong makita ako sa kanya. Pero kahit kailan, hindi siya magiging ako. At ako, hindi na ako magiging asawa mo simula sa mga oras na to. Hinarap ni Leonora ang mga tao sa palengke na ngayon ay tila nanonood ng isang madamdaming telenovela. Sa inyong lahat na nakakakita rito, tandaan niyo ang mukha ng dalawang to. Ang lalaking nagnanakaw sa sariling asawa at ang babaeng masaya sa nakaw na gamit at nakaw na pag-ibig. Kinuha ni Leonora ang kanyang pitaka sa bag. Naglabas siya ng 1,000 piso at ibinato ito sa paanan ni Mariel. Pambili mo ng bagong damit para naman hindi ka laging mukhang anino ko. Mabilis na tumalikod si Leonora. Narinig pa niyang tinatawag siya ni Ryan. Nahabol siya sa gitna ng siksikan ng palengke pero hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa pwestong iyon ay tila pagtatanggal ng tinik sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa labas ng palengke, bumuhos ang malakas na ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot para sa kanya. Ang bawat patak ng tubig ay tila naguhugas sa dumi na nararamdaman niya sa loob ng kanilang bahay. Pag-uwi niya, hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang lahat ng malalaking maleta. Hindi niya kinuha ang mga natitirang damit na maaaring mahawakan o nakita ni Ryan. Kinuha lamang niya ang kanyang mga dokumento, ang kanyang sariling pera at ang kanyang dangal. Habang nag-eempake, nakita niya ang isang litrato nila ni Ryan na nasa ibabaw ng side table. Kinuha niya ito, tiningnan ng huling beses at dahan-dahang binitawan sa basurahan. Tumunog ang pinto. Si Ryan, basang-basa ng ulan at mukhang hapo. Leonora, mag-usap naman tayo ng maayos oh. Please, iiwan ko na siya. Tatapon ko ng lahat ng damit na binigay ko sa kanya. Magsimula tayo uli. Umiiyak na sabi ni Ryan habang nakaluhod sa harapan ni Leonora. Tiningnan siya ni Leonora nang may halong awa ngunit wala ng pagmamahal. Ryan, ang mga damit na nawala, pwedeng palitan.
Pero ang tiwala na sinira mo, kahit anong tahi o kahit na anong mahal ng tela, hindi mo na yan mabubuo muli. Sinuot niya ang mga damit ko, di ba? Hayaan mo siyang maging reyna ng mga basahan mo. Dahil ako, tapos na ako maging biktima sa sarili kong bahay. Bit-bit ang kanyang maleta. Lumabas si Leonora ng pinto. Ni hindi niya nilingon ang lalaking minsang naging mundo niya. Habang naglalakad siya sa kalsada, ramdam niya ang gaan ng kanyang kalooban. Wala na siyang kailangang hanapin pa sa kanyang kabinet. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya, ang kanyang sarili, ay muli na niyang nahanap. Lumipas ang mga buwan, balita sa palengke na naghiwalay din si Ryan at Mariel dahil sa walang tigil na sumbatan at hinala. Si Mariel ay lumipat ng ibang palengke dahil sa hiya, habang si Ryan ay naiwang mag-isa sa bahay na puno ng mga bakanteng hangers at alaala ng isang babaeng hindi niya pinapahalagahan. Si Leonora, nakita siya sa lungsod. Nagtatrabaho sa isang malaking ospital. Maayos ang suot at may ngiting hindi napilit. Ang kanyang mga damit ngayon ay bago, ganoon din ang kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, sinisigurado niyang walang sino man ang makakapagnakaw ng kanyang ningning, lalo na ng kanyang pagkatao. Sa bawat paglalakbay niya sa ilalim ng araw, hindi na siya natatakot na may makitang katulad ng suot niya. Dahil alam niya, ang tunay na ganda ay hindi lang nasa telang nakabalot sa katawan, kundi nasa tapang ng pusong marunong bumitaw para muling mabuo. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.